Hindi po. Sunday na, Sunday. Ba't kaya ganyan yung English mo? Pag binasa mo. Hindi siya literal, no? Sunday siya eh. Sunday. Ano siya na? Pag binigkas mo, malae siya na malayo. Sunday. No? Parang yung ano, sabi ni parang Jeff, iPod. Hindi mo yung iPod. Pag binigkas mo daw, iPod. Hindi. Malae siya na malao. Ba't kaya ganun na? Hello, 1 minute na ko agad. Pwede pang nag-resume like topic. Ang topic po ay respect. Respeto sa kapwa. Marami pong usapin pagdating dun sa respeto sa kapwa. Ang pagrespeto kasi sa kapwa, yun yung pagrespeto sa sarili. Eh dapat pala off ko yung wifi. Namay na lang. Pagrespeto sa kapwa ay isang pamamaraan ng pagrespeto sa sarili. Paano? Paano yung nangyayari dyan? Pag rinespeto mo, lalo na naintindihan ng kapwa mo, na nirespeto mo siya sa ganyang sitwasyon, sa ganyan, kapag pumasok sa kanyang pagkaintindi, na rinespeto mo siya, pakiramdaman mo po. Ang sarap pong pakiramdam nun. So, meron kang kapwa na naintindihan niyang nirespeto mo. Yung pakiramdam nun, pag naramdaman mo, plus yun sa sarili mo. Ang sarap. Di po ba? Di po ba laging pinag-uusapan ang sarap at hirap? Naway lagi pong intindihin ang sarap at hirap, no? Ng pakiramdam. Huwag lang pong utak ang umiintindi. Please. Kasi kung utak lagi, porket, ang utak nangingibabaw, mas mataas, no? Pero ang pakiramdam, teka, utak puso ating pinag-usapan. Ang pakiramdam naman, kabuuan niya. Mas lamang yung pakiramdam kaysa sa utak, kung tutuusin. Pero, bilang tao, kailangan natin ng utak. At nasa ganon, mas malaking porsyento ang pwedeng ma-deploy ang pakiramdam. Di po ba? Ngayon, ang pinag-uusapan po sa pakiramdam, ba't nangangat yun? Hindi ako naligo eh. Kapag nangati ka, no, di mo alam kung ayaw mo, gusto. Pag kinamot mo na, ang sarap. Istorbo eh, no? Tapos meron pang parang damage sa balat, no? Higit mo na. Sa respeto, isang pagrespeto sa kapwa, kung ang pagkaintindi mo is okay naman siya, no? Okay naman yung ginagawa niya, no? Hindi naman siya, let's say for example ako, no? Hindi na nagbisyo, hindi na nagbarkada, oras ko sa pamilya ko, pinaglilingkuran ko pamilya ko, mga anak ko, mga magulang ko. Sana respetohin mo yung desisyon ko na hindi ako magsisimba. Ibig sabihin, sa magsisimba, di ba kung iintindihin maigi, parang ang Diyos lang. Diba?
Patuloy kong sasambahin ng Diyos. Pero hindi ko na kailangan magsimba. Ang ibig ko po sabihin, pag sinabi kasing magsimba, dalawa po yan. Hindi lang isa lang yan. Number 1, sinasamba ang Diyos. Number 2, sinasamba ang Diyos dun sa nasa simbahan ka. Sorry po kung sasabihin kong hindi ko na need ang ako ay pupunta pa sa simbahan para sambahin ko ang Diyos. Ang pagkaintindi ko po kasi, ang pagsamba sa Diyos ay ang pinaglilingkuran ang Diyos. Ang paglilingkod ko sa Diyos ay ang paglilingkod ko sa mga kapwa ko. Hindi ko kayang paglingkuran ang Diyos kung wala ang mga kapwa ko. Ang ibig ko po sabihin, hindi ko kaya ang sarap ng pakiramdam. Kumbaga, cannot be, kangan iba eh. Kung wala ang mga kapwa ko. So, ang paglilingkod ko sa Diyos ay ang paglilingkod ko sa mga kapwa ko. Ang pasasalamat ko sa Diyos ay ang nasasaksihan ko mga kapwa kong nagmamahalan. Nagmamahalan po. Ikaw na leader ng simbahan, please, mahalin mo rin kami. Kami na hindi nagsisimba. Nang walang kondisyon, please. Para sa akin, ang tunay na walang kondisyon, anuman desisyon ng kapwa mo, mahal mo pa rin siya. Ang pagpupray sa kapwa ay ang naway maging maayos pa po lalo ang kanyang buhay. Hindi yung dinadala mo lang sa simbahan mo. Dahil sa ayaw gusto mo, merong mga kapwa na hindi magiging maayos sa simbahan mo. Merong mga kapwa kasi na sa ibang simbahan sila nagiging maayos. Hindi lang sa relihiyon mo pwedeng maging maayos ang isang individual. Please, hindi po langit ang simbahan mo. Nasabihin mong doon mo lang pwedeng sambahin ng Diyos. Pero nagsabi sa akin, kailangan pa rin daw, sasambahin ko pa rin daw ang Diyos. Base sa pagkaintindi kasi niya, sinasamba ang Diyos sa pamamagitan lang ng kanyang simbahan. Nakalimutan niya ang lagi niyang sinasabi na omnipresence ang Diyos. Ang ibig sabihin po nun, kahit saan pwede mong sambahin ng Diyos. Hindi lang sa simbahan mo. Para sa akin ang pagsasamba sa Diyos, pasasalamat sa Diyos, ay nakikita mo nagmamahalan mga kapwa. Ang paglilingkod naman sa Diyos, nakikitang nagmamahalan ng kapwa sa pamamagitan ng si ikaw. Ibig sabihin, nang dahil sa iyo. Paano pwedeng nang dahil sa iyo? Maging masaya ka, sumarap pakiramdam, sa nakikita mong maayos ang kapwa mo. Hindi yung ang lagi mong linalagay na pagkaintindi.
Ang kaayusan lang ay ang simbahan mo. Naging maayos po ako nang wala sa paniniwala. Naging maayos po ako sa pag-iintindi ko sa mga kapwa ko. Sa kanilang isip. Sa inyong isip, ang daming options na pwedeng hindi dire-diretso. Kumbaga, pwede kang mag-stop and then makikita mo muna maraming option. So, hindi lang pakiramdam ang gumagana pagdating sa isip nyo. Ang problema po, kung nalamon ka ng karunungan ng script mo, feeling mo wala kang mali. Lagi mong pinagtatanggol ang script mo. Tuwing merong kabaligtaran ang sinasabi. At dami mong dahilan. Ang pagrespeto sa kapwa, kung nagiging maayos naman siya, so wala siya sa simbahan mo, please maging masaya ka sa kanya. At huwag mo lang ilagay sa pagkaintindi mo, sa kukote mo, ng simbahan mo lang ang kaligtasan. Naging maayos si ako. Tinignan ko ang mga ginawa ni ako. Kung paano si ako ngayon. Tapos sasabihin pa sa akin, kailangan mo ang Diyos. Kailangan mo pa rin ang magsimba. Hindi ko makuha kung bakit pa nasabi sa akin ang ganun. Base sa pagkaintindi, kailangan ko daw ang kanyang simbahan. Alam mo po, ikaw na nagsabi yun. Sinasamba mo ang simbahan mo. Ginagamit mo lang ang pangalan ng Diyos at ang Biblia. Yun ang nakita ko. Kasi pagkaintindi mo po mali ang sinabi ko. Mali ang pagkaintindi ko. Patawad po. Sa katotohanan, nakita ko. Bakit? Bakit ganun ang nakita kong pagkaintindi? Naging maayos na kasi ako eh. Tapos sabihin pa yun. Nandyan nata si napapat mama ko. Kala ko si mama at papa ko na. Nagsimba po kasi sila eh. Ayun, kina mama at papa ko ang pagsisimba nila. Naging maayos sila. Yun nga lang, kailangan pa rin ng antabay. Paminsan-minsan kasi merong mga kapwa kung saan sila nagsisimba na medyo nadadapa. So, kailangan ipaalala kahit na naintindihan na nila na hindi naman ang kapwa ang pinakaano dun. Pero para sa akin po, kung totoo siya. Pero sinasabi ko lang po sa kanila, pinapaalala po kung ano naintindihan nila. Ang naintindihan po kasi nila, ang Diyos ang pinupuntahan nila doon. Pero para sa akin po, importante din, puntahan mo mga kapwa mo. Kasama ang mga kapwa mo sa pagsamba sa Diyos. Ang pagkaintindi ko po sa pagsisimba, meron ka mga kapwa na kasama na nagkakaintindihan kayo spiritually.
Pagdating naman sa nakakita ka ng kamalian sa kapwa, please huwag ka matiisod. Ito sinasabi ko na po sa lahat. So kinamama ko kasi iba po eh. Kasi yung pagkaintindi, kung saan nila naiintindihan, doon na lang yung sinasabi niya ako. Pero kung tutuusin, pinupuntahan din natin mga kapwa natin. Bakit? Sa simbahan. Bakit? Kasi kaya tayo nagsisimba. Ako dati nagsisimba po ako dati. Kaya tayo nagsisimba. At nasa ganon, meron tayong kasama na nagkakaintindihan tayo spiritually. And then, kapag may nagpe-preach na, ang sarap ng pakiramdam. Di po ba? Ang sarap ng pakiramdam. Yun lang po halos ang naintindihan ko nun. Hindi literal na pagkaintindi niyo. Kaya nagtagal po ako sa gustong-gusto kong nagsasamba. Kasi meron mga kapwa na ang sarap ng pakiramdam yung spiritually Pero unti-unti lumayo ako. Hindi na ako nagsimba unti-unti nung first year high school yata po ako. Nung nagsimula ako ng Jack Empoy. Para ako nagigilty na hindi ko mapigilan ang libog. Kasi ang turo dati sa akin, doon, parang mali ang libog. Hindi ako makakonect sa ganung pagkaintindi. So, ngayon, kung sasabihin nila ngayon na hindi naman ganon kanila, ba't din yung pinaliwanag nun kung hindi ganon? Ngayon, ang pagkaintindi ko po ngayon, hindi talaga mag-connect. Lalo na't malibog si ako. Naubos ko siguro libog, kaya inuhulit ko po. Kahit na naghiwalay kami ng napangasawa ko, hindi nawala ang love ko sa kanya. Nawala ang sex. Siyempre, pati hug. Doon nagsisimula yan. Pati kiss. Doon nagsisimula yan. Lagang didikit na siya. Gusto ko na Voltes 5! Sa mga hindi po ako naiintindihan dyan. Sa mga naiintindihan nila, parang mali ang libog. Patawad po. Kung hirap nyo pang intindihin ngayon at tanggapin kung paano kayo ginawa. Paano na kaya ako kung wala nikotin? Tapang ng laging tono ko sa grado, no? Kung wala nikotin. Namulat na sa mundo sa maraming pagkaintindi. Ang mga nagsasabing malapit kuno sa Diyos. Sa kanila ko nakikita ang pagmamataas sa kapwa. Patawad po sa katotohanang nakita ko. Ngayon, kasi pagkaintindi mo, mali ang sinabi ko. Pagkaintindi mo po yun. Ngayon, nanonood ka o nakikinig ka para maintindihan ang naintindihan ko. Yun ang naintindihan ko. Pero pagkaharap ko, kulang na lang lumuod ako no? Ibang usapin po yun, no? Kapag hindi ko kaharap, karamihan pinag-uusapan natin ay ang karunungan nila na ginawa silang nagmamataas. Pero merong mga leaders na hindi naman. Ibig sabihin na nagmamataas, hindi naman nagmamataas na para mayabang ganun, hindi. Bait nga nila
Pagmamataas sinasabi ko is, parang lagi nilang sinasabi na kailangan mo ang simbahan nila. Ang sinasabi ng bibig nila, kailangan mo ang Diyos. Pero ang naiintindihan ko, ang sinasabi nila, hindi nga lang literal, ang sinasabi nila, kailangan daw ang simbahan nila. Which is para sa akin, may tuturing ng pagmamataas yun. Which is para sa akin, hindi tama. Pero hindi porket may nakitang mali, wala na silang tama. Hindi po. Marami silang tama. Pinapaalala nila ang kabutihan ng Diyos. Ang mali, isa sa mali nila is, ginagawa nilang masama ang Diyos. Namamarusa daw ang Diyos. Oo. Hindi po ba, pag ikaw daw ay nagkasala, sabi nila, paparusahan ka daw. Paparusahan ka daw ng Diyos. Kapag daw ikay nanakit, sasaktan ka din daw ng Diyos. Diba? Nananakit ang Diyos nila, di po ba? Hindi po ba? Kaya patawad po ako paminsan-minsan tinatanong ko kung sino ang Diyos nyo. Na meron lang naglagay ng pagkaintinding ganyan ng Diyos mo. At isa ka lang, sa nauto. Nagkanong pagkaintindi. Kaya ka nang uuto ngayon sa ganong pagkaintindi. Ginawa niyong masama ang Diyos. Ginawa niyong walang pagpapatawad ng Diyos. Pero sinasabi ng bibig niyo, nagpapatawad, mapagpatawad ng Diyos niyo. Nasaan yung word na mapagpatawad? Gayong, ang tinanggap niyong pagkaintinding kasalanan ng ganyan, paparusahan kapag ganyan. Nananakit siya. Nasaan ang mapagpatawad? Ang sabihin mo lang, nagpapatawad. Pero wag mong ilagay yung word na mapagpatawad. Ang ibig sabihin ng mapagpatawad kasi, ano man gawin mo, skip yan. Zero yan. Mahal ka pa rin. Walang kwenta. Ano man gawin mong mali, mahal ka pa rin. Yun yung ibig sabihin ng mapagpatawad. May pagkakaiba ang nagpapatawad sa word na mapagpatawad. Yung nagpapatawad, kapag sumobra ka na, paparusahan ka na. So, yun yung nagpapatawad. Merong limitasyon. Merong hangganan. Ang kabutihan niya sa kapwa. Ang pagmamahal niya sa kapwa, may hangganan. May kondisyon. Nasaan sinasabi niyong walang kondisyon ng pagmamahal ng Diyos niyo? Kaya nga nakikita ay may kondisyon base sa pagkaintindi niyo. Kung mali man po ang sinabi ko, patawad po. Kung talawas man po ang pagkaintindi mo na tinanggap mong script, patawad po. Kung lumilitaw ang katotohanan, na feeling mo nasa pelikula ka, na pinaninindigan mo ang script mo, doon lumalaki ang talino mo, mas lalo kang maraming dahilan para sabihin mong tama ang mali mo. May malapit na yata, no, pre? Ba't nanenermon na sa mga ano, pre? Ano yung gagawin sa akin? Dati, pre, kakatakot ka mo.
Ang kalaban po natin ng karunungan. Kaya ka nananakit nang dahil sa karunungan. Kapwa ko. Ang kapwa ko, kayo mga kapwa ko, tao. Hindi natin kapwa ang tarantadong karunungan. Pinuulit ko. Kaya ka nananakit nang dahil sa karunungan. Kaya ka nagkikipagdebate nang dahil sa karunungan. Kaya kinaiinisan mo, galit ka sa kapwa mo na taliwas sa paniniwala mo nang dahil sa karunungan. Nalaman ka ng karunungan, ang kapwa ko. Sumasama tingin mo sa aming mga kapwa mo nang dahil sa karunungan. Mahal mo ang karunungan mo, hindi kami. Karunungan mo, Diyos mo. Pero pre, na naman siya ako. Ano kaya ang gawin sa akin? Baka di ako maintindihan nito. Hindi na ako naintindihan dati. Hanggang ngayon ba naman, di ako maintindihan ng bullshit. Nag-aaral na ako ng salita nila. Kayo nag-aaral ng salita? Dapat mag-aaral din ako ng salita niyo. No. No po. Papansinin maigi. Maraming sinabi ang bibig ko. Nataliwas sa lahat ng paniniwala. Sa lahat ng paniniwala. Simula ng karoon ng karunungan hanggang ngayon. Pero nire-respeto ko po kayo mga kapwa ko. Ginagalang ko po kayo. Hindi ako nag-create ng relihiyon. Hindi ako magpapalamon sa karunungan. Mahal ko mga kapwa ko hanggang kamatayan. Kahit papamatay mahal ko. At kahit sa pagkaintindi, hindi ko dadalhin sa impyerno ang kapwa kong nanakit. Yan ang pagmamahal ko sa inyong mga kapwa ko. Pre, bakit daw tinitira yung... Ang pagkaintindi niyo po yan sa Diyos niyo. Kayo po naglagay ng pagkaintindi. Yung palang nag-create ng paniniwala niyo. And then nagpauto lang kayo. Ngayon nang uuto din kayo. Nakalimutan niyo po? Ilan ang paniniwala sa buong mundo? Isa lang yan. Paniniwala mo. Kalaban mo lahat sila? Ang sinasabi mong Panginoon mo, kanino siya magpapauto? Dahil sinasabi rin ng karamihan na pare-parehas kayong Panginoon. Pero iba-iba ang pagkaintindi nyo sa Panginoon nyo. Kanino siya magpapauto? Sino nagsabi sa inyo na gamitin nyo ang Biblia para kayo'y mag-away-away? Sino nagsabi? Naintindihan niyo nga po bang tunay ang tinatawag niyong Panginoon niyo?
Ang pangit ng tono ko. Ayun na. Sige po, next time na lang bawayo ko na. Kulang ako nicotine, break eh. Sa mga taliwas man po na pagkaintindi sa mga sinabi ng bibig ko, patawad po, no? Inuulit ko po ang kalaban po natin ng karunungan. Hindi po mga kapwa-tao. Please, magmahalan po tayo. Huwag tayong palamon sa karunungan. Ang karunungan ng dahilan kung bakit nagsasakitan ng mga kapwa. Kung bakit nasasaktan ng mga kapwa. Naway maintindihan po. Mga Panginoon ko. Sige po, love you po. Sana po, love mo rin po kami.